Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Juda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan, muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Juda'y leyong nahihimlay, walang mangangahas lumapit sinuman. Hawak niya'y sentrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal, ang tunay na haring dito'y magtatangan." Ang salita ng Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran, sa taglay mong katarungan o Diyos siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana, maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa, maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa, pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab, si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Booz, at naging anak naman ni Booz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa na si Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Joram na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Jotam na ama ni Akaz, at si Akaz ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonya. Matapos ang pagkakatapon sa Babilonya, naging anak ni Jeconias si Salyatel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Elwakim, at si Elwakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok na ama ni Akwim. Itong si Akwim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ang salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David, 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonya, at 14 din mula sa pagkakatapon sa Babilonya hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga minamahal kong kapatid kay Jesus. Ako po si Father Paul Jacome from the Archdiocese of Manila.
Narito na naman po tayo sa napakagandang pagkakataon para tayo ay magnilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga minamahal kong kapatid, maganda pong balikan natin na nung niyakap ni Jesus ang ating pagkatao, niloob niyang pabanalin ang lahat ng aspeto nito, no? Maging ang ating pagkilos at paggawa, maging ang ating pakikipag-ugnayan, lalo't higit ang ugnayan natin sa ating pamilya. Kaya nga kung pwede nating sambitin, no? God deemed it worthy to make even our relationship part of the salvation of history, no? The good, the bad, and the beautiful. At ang isang aspeto ng ating pagkatao ay ang pamilya, alam niyo yan. Kaya nga ang bawat isa ay regalo sa pamilyang kanyang kinabibilangan. Alam natin, sa pagkakatawang tao ni Jesus, ito rin yung ipinahayag na katotohanan. Una siyang naging regalo sa isang pamilya. Kaya nga lagi nating sinasambit ang katotohanan ng Holy Family, no? Jesus, Mary, and Joseph. At ano po yung makikita dito? Una, ang katotohanan na hindi natin inimbento ang pagkatao ni Jesus. Kaya nga po sa Ebanghelyong ating narinig, ibinanggit doon yung tinatawag nating genealogy of Jesus, no? Yung kanyang lahi, yung kanyang pamilya. At dito pa lang masasabi natin, hindi putok sa buho si Jesus. O mistulang kabuti lang na tumubo lang kung saan, na inimbento lang nung mga tao nung panahon niya. At bahagi nung kwento ng pamilya ay yung mga taong nagbibigay dangal, no? The people whom we are proud of because they are part of our so-called legacies, no? Ganun din. Habang binabanggit yung salit-saling lahi ng pamilya ni Jesus, nandoon yung mga pangalan na sa tingin natin karapat-dapat na maging bahagi nito, no? Kasi sila yung mga naging mabuting ehemplo mula pa sa panahon ni Abraham hanggang sa pagdating ni David, hanggang sa panahon ni Jesus. Pero mga minamahal kong kapatid, ang hirap lang sa atin, hindi tayo komportable sa mga maliliit nating sinasabing room for improvements, no? Kasi kung titingnan natin, bakit kaya kailangan pang isama doon yung mga makasalanan, yung mga hindi perpekto? Pwede namang piliin na lang sana yung sinabi doon na kabahagi ng pamilya ni Jesus. Pero hindi. Narinig natin, kasama sila. At sa salit-saling lahi ni Jesus, sa katuparan ng pangako ng Diyos, naroon pa rin yung bahagi ng tinatawag nating persons who needs room for improvements, no? Kaya lang, sinasanay kasi tayo ng mundo, no? Filtered ang lahat. Kailangan maraming like, shared, kailangan marami ring followers, no? Para bang sinasabing best image forever. Dapat best foot forward. But just as the same, ito rin ang katotohanan. Even though our family's history is somehow imperfect, it can also be used by God, no? Kahit yung kasaysayan ng pamilya natin ay imperfecto man, maaari pa rin itong maging daluyan ng napakalaking himala sa buhay natin sa pamamagitan ng Diyos. Remember, the Lord does not call only the good. More so, even those darkest place we want to hide from Him, He wants us to give it to Him. No? Kahit yung mga pinakamadidilim nating sekreto, kahit yung mga madidilim na bahagi ng kasaysayan natin, nais rin ng Diyos pabanalin. Maaari niyang gamitin ang kasaysayan natin para bigyan ng bagong saysay at maging bahagi rin ng mas malawak na kasaysayan ng ating kaligtasan. Tandaan natin, nagpapatuloy ang ating pakikibahagi sa tinatawag nating kasaysayan ng kaligtasan. At mahalagang mabalikan ito, ang pag-usbong ng kabutihan ng Diyos, kahit pa sa mga pagkakataong tayo ay kapos,
Kahit pa sa mga pagkakataong sa tingin natin hindi tayo karapat-dapat. Kahit sa mga bahagi ng ugnayan natin sa pamilya. No? Yun ang una. Hindi natin inimbento si Jesus. At bahagi nito ang kasaysayan ng pamilya natin. No? Ikalawa, mga minamahal kong kapatid, ang oras at ang biyaya ng Diyos dapat nating maunawaan na gaganap, laging natutupad. Kaya nga, kung atin pong titingnan, minsan naiinip tayo, no? Akala natin tahimik lang ang Diyos. Para bang pinag-aantay niya tayo? Pero, mga minamahal kong kapatid, ito ang dapat nating yakapin. Ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang biyaya sa oras na itinakda niya, sa paraang mas akma at naaayon sa kalooban niya. Kaya nga po sabi sa Ebanghelyo, no? Sa makatuwid, 14 ang salit-saling lahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 pa mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 pa din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ilang libong taon ang umusbong at kinailangan sa makatuwid, mga minamahal kong kapatid, sa pagsuong natin sa mga huling araw ng panahon ng Adbyento, sa pagbubuno natin ng mga mahalagang simbang gabi natin, marahil naiinip tayo kasi may dala-dala tayong mga kahilingan, alam nyo yan. At minsan ang pakiramdam natin parang ang tagal-tagal, no? Nakakapagod rin ang mag-antay. Pero kagaya rin ng pangako, no? Minsan natatagalan man, pero alam natin ang Diyos tumutupad. Sabi nga ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Isaías, no? When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Akong Diyos mo ang magpapangyari nito. At sa ikalawang araw ng ating simbang gabi, habang umiigting ang ating pananabik sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagsilang sa ating Panginoon, balikan po natin ang napakamahalagang mga katotohanan ito. Sa pagkakatawang tao ng Diyos, niloob niyang gamitin maging ang kasaysayan ng ating mga ugnayan at tinatawag niyang maging bahagi ito ng mas malawak na kasaysayan ng ating kaligtasan. In the good and in the not so good, but remember, the truth about us will always be beautiful, because the Lord will always fulfill His promise. Always and in all ways. No? Parati at sa lahat ng pagkakataon. Amen.